Ang dami pong nasisira sa ngayon dahil sa sa maling Hindi ka masisira sa social media kung wala kang ginawang masama. Bim, sorry, Bim. Yan talagang ginawa mo na pagpapahirap sa anak ko, sobra-sobra na. Gusto ko makulong ka. Handa kong tanggapin po lahat. Sorry talaga. Ma'am, huwag ka mag-sorry sa kanya. 1 year, hindi pati kami negosyo. mahihirapan, hindi na kita kailangan. Ma'am Angeline, magandang hapon. I'm very sorry to see that video. Kanina, matindi po yun. Bakit niya po nagawa yun sa inyo, ma'am? Kasi nung time po niyan, mag-outing po sana kami ng mga family outing po kasi yung mga pinsan ko po tsaka tita every 6 years or pero ilang years po bago umuwi galing abroad. So hindi po pwedeng hindi kami sumama that time kasi po syempre family outing po yun. Tapos nung time na po niyan, nakainom na po siya niyan doon po sa kapatid kasi birthday po ng pamangkin niya. Kinukuha ko lang po yung bata dyan. Kasi ayaw niya po kasing mag-outing kami noon. Kasi wag na daw po kasing sumama kasi po yung rason niya. Sasama lang daw po ako kasi may apam daw po doon yung tita ko. Mm-hmm. Sabi ko, kukunin ko lang yung bata at aalis na lang kami. Sino po yung batang pumasok doon na umaawa? Yung po yung pinsan ko po. Lumaki po yun sa amin. Baby pa po siya sa amin na nakatira. Bale parang kapatid ko na po siya. Kasi so, yung pati siya mama nadamay, natadyakan. Papasokin si Mr. George Vergara. Ano masasabi niyo, sir? Ang dami pong nasisira sa ngayon dahil sa sa maling Hindi ka masisira sa social media kung wala kang ginawang masama. Opo, ganun na nga ako, sir. Oh, di ba? Nanadyak ka. Paano kung hindi ka nanadyak doon? Kunyari, nag-uusap lang kayo, i-upload mo yon. Walang kasiraan doon. Sirang-sira ka dahil nanadyak ka. Marami na pong mga pagsubok sa amin ni Mrs. na nangyayari. Pero at the same time, nagagawa po namin pag-usapan. Wag lang po sana mapunta sa ganun na Kasi alam ko din yung pagkakamali ko tsaka pagkakamali din niya. Alam din po niya. Ilang beses na niya gawa yun sa iyo? Maraming beses na Dapat sa umpisa pa lang may ginawang pananakit. Huwag niyo pong konsintin, kasuhan niyo agad. Uulit-ulit yan So maraming beses na po, ma'am. Oh. Maraming beses niyo po ginawa yun, sir. Paulit-ulit na lang po. Alam niya ho yan, sir, kung yung pinag-aawayan namin. Dahil po sa siguro nagkulang na ho kami sa pananampalataya sa Panginoon. Saka puro na lang technology yung namin Kulang na kami mag-outing or Pareho kami pagod. Pagka may time na kulang na kami sa time na mag-usap-usap kami ng pamilya namin. Kaya bawat isang pagkakamali na iniisip niya na ayun, galing sa pamilya mo, nagkomento. Yun naman ayaw ko pa ng ganun, sir Dapat, ibig sabihin kasi nagbukod na kami, okay na lahat. Kasi yun nakapagpagulo sa amin, yung tanawin namin yung nakaraan. Sir, ang dami mong satsat. Ang pinaka-issue kasi dito, nanakit ka. Sabihin na natin pasaway si ma'am o mabunganga si ma'am. Hindi po sapat na dahilan yon. Wala talaga pwede ka maging maibigay na dahilan para saktan mo ang misis mo. Anong gusto mo, ang mensahe mo sa kanya? Hindi siya makapagsalita kasi sama talaga ng loob niya. Matindi yung sinapit niya. Trauma yun kung tutuusin. Kitang-kita naman sa video. Bim, sorry, Bim. Yung iniisip ko lang naman yung mga anak natin Pag nakulong ako, tapos hayaan ko bang nakikitang naghihirap kayo? Kasi alam ko na ako yung
family provider eh. Hindi pwedeng wala ako. Pagaya ngayon, si JJ may lagnat eh. Alam ko yun eh. May nagre-report na may ano yung bata. Yung hindi ko matiis, kahit malayo. Iniisip ko talaga na puntahan talaga dito. Kung ako, pakulong natin to eh. Kung ako personal, gusto ko makulong to eh. Nang matikman niya Tingin ko kung ano yung ano. yung kasalanan niya. Amo, lahat na lang ginawa mo na pagpapahirap sa anak ko, sobra-sobra na. Sobra ka na. Huwag ko lang talaga, ayoko, gusto ko makulong ka. Sinira mo buhay ng anak ko. Batang-bata pa ang anak ko, dapat child abuse yun noon pa. 17 years old mo lang yung binuntis. Sakit. Bilang isang ina, napakahirap nun. Masakit po sa akin pakiramdam. Lagi nakikita ko yung anak ko, puro pasta, bugbog, bagong panganak. Tapos sinakal mo pa yan, no? Hindi niya pinaalam na muntik mo na yung pinatay. Alam mo yan? Alam mo yan? Pinagsisihan ko na po yun. Pinagsisihan? Paano ko namatay na? Wala na. May tagal hindi 1 bisis, 5 bisis, maraming bisis. Paulit-ulit mo yung ginawa sa anak ko. Alam mo yan? Pinasinsya kita noon, pero hindi na ngayon. Puro bad sides Pagod na talaga yung ako, nakikita. pagod na ako. Tapos, Parang walang binabaliktad pa ng pamilya mo na ginawa lang ng anak ko ang pananakit niya sa kanyang sarili? Hindi na. Tama na po. Sobra na. Aram mo yan, Nunoy. Pinasisya kita noon pa. Bilang isang sa magulang, pero hindi eh. Hindi na tamang ginagawa mo. Ang sama mong pamilya sa anak ko. Hindi naman lahat masama yung ginawa ko, ma. Anda kong tanggapin po lahat man ng nagsusuri talaga ako. Pinatawan na kita noon pa, pero hindi. Paulit-ulit mo sinasaktan. Gindesistance ng anak ko, kinasuhan ka na, di ba? Pinakulong ka, gindesistan, hinayaan kita. Pero sabi ko rin, Nakulong na po ito. opo, napakasakit sa akin. Ba't yung pinakawalan? Gindesistance niya. Ma'am, ano pong pasya niyo, ma'am? Makita yung mga anak ko na nahihirapan. Napakulong niyo na to dati, mabilis mapakulong to for the second time. Huwag ka lang umatras. Huwag mo i-atras yung kaso. Ano sa tingin mo po? Hindi ko po kasi alam kung Ano po? kakayanin ko yung 3 bata. Kakayanin niyo po yun. Tutulong po ako. Kaya mo yan. Tutulong po ako. Hanggat Awa, buhay babe. ako, J. Tulungan kita Iba mag-alaga ng mga anak Andyan mo. ako. Alam mo yan. Lagi ako nasa tabi mo. Wala kang ibang tinatawag. Puro mama. Puro mama. Kahit anong oras. Kasi Tumatakbo lalo- pa ako, sir. Lumipat po kami dito sa Manila. Puro gastos po pati sa bahay. Nanghiram po ako ng 5K sa kuya ko para makalipat Ngayon kami lang sa bahay. maghirap tayo. Pero makakarami Meron kayo pinitihan ngayon. Nanghiram po ako ng 5K sa kuya ko para makalipat po kami Magkano ng po bahay. yung renta sa bahay? 4,000 po. O, bayaran ko 1 taon na renta sa bahay. May dala Tapos, naman ho silang bigyan pera kita ng pero alam ko na kabuhayan. kunti lang yun. Di ba? Para yun ang pantustos mo sa mga anak mo. Ayanin natin yan. Alam mo yan. Bim, sorry. Maraming nagmamahal sa'yo na kaya natin to mabuhay na wala siya. Isipin mo, mindset mo mga anak mo, mas mahalaga yung anak kaysa taong nagpapahirap sa'yo. Alam mo yan. Bim, maniwala ka, Bim. Sayang yung ilang taon natin pagsasama na nabuo yung mga bata natin. Taon? Mag- Matino kang tao, hindi ka iniwan ng unang asawa mo hanggang ngayon. Pangalawa, iiwanan ka kasi ganyang ginagawa mo. Kinukonsinti ka kasi ng magulang mo. Kasi alam ko na okay naman tayo. Magtatrabaho na lang siguro. Tatrabaho po kayo. Sa ngayon po, anong trabaho niyo po? Nagsisimula pa lang po dun Ano sa nag-cellphone technician din. Okay. Bigyan kita ng puhunan as a cellphone technician. Babayaran ko yung nirenta mong bahay ngayon sa apartment ba yung 4,000 a month. 1 taon, babayaran ko. Ikalkula natin pati kuryente, tubig, bayad na for 1 year. Wala kang problema sa kuryente, tubig, renta. Tapos yung cellphone repair shop, bibigyan kita puhunan doon. Oh, hindi mo na kailangan ito na lalaki nito. Di ba? Total, inutil naman siya noon pa. Wala siyang ginawa, kundi bugbugin ka. Sorry. Kahit sa huling pagkakataon, mayakap ko man lang si Janjin. Si JJ, my birthday. Kaya ko naman handaan yun. Kaya ko naman pasahin yung bata eh. Sa 14. Sorry. Sorry talaga. Ba't ka nagsasorry, ma'am, sa kanya?
Alam niya kasi na pareho kami mga mali. Sir, Ma'am, huwag ka mag-sorry sa kanya. Huwag ka mag-sorry sa kanya. Sabi mo, sorry, pakukulong kita. Yun ang gusto ko marinig. Ma'am, wala kayong mali, ma'am, ha? natin kanina. Ito yung kumis sa mga victim, biniblame nilang sarili nila, eh. Panakot niya magpapakamatay daw siya kasi para maano yung utak itong anak ko. Ayoko. Ano po, ma'am? Ma'am, huwag kang mag-sorry sa kanya. Walang kasalanan. Siya dapat na mag-sorry. Battered woman syndrome. Ngayon. Kahit kailan ba hindi ako naging palamon, hindi ako matugan. Simula na nagkakilala tayo. Ako naging provider dun sa inyo. Nilagyan ko ng tubig, wifi. Pero bakit parang puro bad side yung na ano nyo sa akin? Thank you. Thank you sa lahat. Ginawa ko naman lahat eh. Okay, provide mo yun dahil nandun yung anak mo. Siyempre anak ko yun. O, kaya nga. Eh, layo-layo na inigay pa Thank nila you sila. nga. Di mo ba alam, 1 month pa lang pakapanganak ko, nagtrabaho na agad ako, di ba? Ako po talaga, Gusto mo na may bahay, mga trabaho, pera. bata lang ako. Opo. Bahay, trabaho, bata. Hindi ako lumalabas ng bahay, alam mo yan. Hindi ako umiinom, alam mo yan. Oh, mabait naman pala. Ba't mo sinasaktan kung mabait? Nung time, May mga time lang talaga na grabe may time kami talaga na, mag-away. malipong ang ulo ko, aram mo ina. Aram ko na. Kita mo man siguro kung paano ang sakripisyo ko sa pag-anak, tas ang puto, tas ang tulo ko na bata. Pareho kita. Sabay kita na ganun eh. Sabay. Halos nasa hukay na, sad ko na tiil, mailabas ko lang ang pututa. Oo, di kita pinabayaan nun. Alam mo yun. Pero nano, bakit? Anong kulang? Yung kulang, yung mawalay sa akin mga anak ko. Anong kulang? Bakit mo sinaktan? Hindi na maulit yan, promise. Wala na maulit. Hindi. Kasi kung ipapakulong mo ako, mas mabuti pa mawala na dito sa mundo. Kaysa masilayan ko yung mga anak ko na nangangapa. Kaya naman namin. Kaya namin palakihin niya ng wala Oo, ka. sabihin natin, kaya ninyo. Yung konsensya, lalaki yung bata eh. Hahanapin sila, papa nila. O di makikita ka nila kung nasa kulungan ka pa, hindi ko ipagdadamot sa'yo, ipapakita kita. Yun, Yung mga bata yan eh. Hahanapin ka talaga, ipapakilala kita, huwag kang mag-alala. Bibisitahin na sa kulungan ng mga bata. Ipapakita ko sa kanya. Hindi ko ipagkakait na makita niyo yung Kaya mga nga. bata. Kasi alam ko rin yung pangalawang bata ko na nandyan kasama namin. Makipapa yun. Pero sorry. Huwag ka na mag-sorry. Sorry talaga. Pero Ano po? tutulungan ako ni Sir Rapi. Opo. Promise, ma'am. 1 So year, hindi pati kami negosyo. mahihirapan. Hindi na kita kailangan. Ayun. Salamat. Yun ang gusto ko marinig. Salamat anak. Mhm. Kasi tagal na panahon, ilang taon na simula sa panganay. Yung totoo, 2021 hanggang ngayon. mahirap sa akin yun eh. Sobra eh. Ngayon. Ilang beses kasi ako nagpatawa. Di alam mo yan eh. Di ba halos lumud ako sa'yo na huwag ka nang umulit? Naawa rin naman ako sa mga anak mo sa una. Pero yung nanay na nila yung mismo nagsabi na kaya niya rin yung buhayin yung 4 niyang anak eh. 4 niyong anak. Siguro, panahon na para Marami ka pang mabidisgrasyang babae na paulit-ulit mong sasaktan pag nasa labas ka. sorry talaga. Good decision, ma'am. Very good decision. Doktora Camille, Hi, Sir Rafi, Idol. Good afternoon po. bakit meron po mga lalaki na nang bubugbog sa kanilang partner o misis? Ba't ganun po, ma'am? Okay, usually po kasi sabihin na natin yung may mga ganyang klaseng problema na physically abusive. Pwedeng ang maging cause po nun, nung bata pa lang po sila. So, malaking factor na naaapektuhan po talaga yung kanilang sabihin na natin, akala nila ito yung pamamaraan para may control sila. Mhm. Bakit po yung mga victim, kahit na paulit-ulit silang sinasaktan, bumabalik at bumabalik pa rin at pinapatawad? Yun po yung mahirap, sir, kasi baka po mamaya meron na po sila yung tinatawag na battered wife syndrome or battered partner syndrome kasi parang naisip na nila na sila palagi yung may kasalanan kaya sila nasasaktan. Kaya sila pa rin ang humihingi ng kapatawaran dun sa taong nananakit sa kanila para hindi sila hiwalayan ng partner nila. Yun po yung malaking problema doon dahil kasi pag nagkaroon po ng ganung klaseng pag-iisip yung babae,
talagang ang tendency, parang kaya niyang tiisin ng lahat. Pero pag umabot na po siyempre sa sukdulan, tumisan kahit na sabihin niyo na ganyan, no, na willing na siya na talagang i-give up yan at mag-file ng BAUSI, kinakailangan po talaga ng immediate debriefing or counseling para po sa ganun, magkaroon ng pagkakataon na talagang makita na traumatic sa kanya itong pangyayari na ito. Pero pwede po siya mag-undergo ng psychotherapy sessions dun sa psychiatrist namin. Okay, ano pong gamot bukod sa kulong, ano pong gamot dito sa mga lalaking nananakit, naggagawa ng physical abuse sa kanilang mga partner o misis? Malaking factor po talaga pag sinabi natin na humimas ng rehas yan. Pero pagdating po sa ganyang pagkakataon, siguro po talagang kailangan din po nila ng tinatawag na cognitive behavior therapy para sa ganun ma-realize nila ano yung pinagkakaugutan ng kanilang pananakit, ano yung bakit umaabot sila sa pagiging emotionally, psychologically, and physically abusive, verbally abusive. Dahil kasi hanggang hindi po nila na-realize na meron silang pagkakamali, ulit-ulit lang din po yan. Siguro maganda rin po yung sinabi nyo talaga, Sir, na buti meron kayong gagawing hakbang dahil kasi kung hindi, kahit nasabihin niya na paulit-ulit na hihingi ng kapatawaran yan, hindi rin po talaga madadalayan kasi nagiging cycle po siya. Yun nga pong sinabi ko kanina Salamat po, ma'am, doktora. Thank you, sir. Okay po. Thank you. Ma'am, yung promise ko sa iyo, bigyan kita ng 1 year advance para sa renta, kuryente at tubig. Tapos bigyan kita ng kapital doon sa cellphone repair shop para hindi ka nang kailang umasa pa sa kanya. Okay sa'yo. Tapos si mama mo, pwede naman bantay-bantay. Dadalaw-dalaw siya para tignan yung mga bata. O tumira sa yung mama mo. Kasama mo yung mama mo para siya na magbabantay sa mga bata. Okay sa'yo? Okay. Ayan na, sabihin mo sa kanya, pakukulong mo siya para sa bagay, sa loob ng kulungan, ibang klaseng therapy abutin mo doon. Nako. Alam mo yung mga inmates sa loob, galit sila sa mga rapists at galit sila sa mga nambubugbog ng mga misis. Bubugbogin ka doon, pagpipiestahan ka. Makikita ko mga anak ko. Alam kong walang magandang pamumuhay doon sa amin. Sa una kong anak. Pero nagpapasalamat pa din ako kahit na pinakulong ako ni Miss, may tulong si Rafi. Ayan nyo, sir, hindi okay yung sa mga bata mo, hindi hindi magmumukhang kawawa dahil tulungan ko. Bayaran ko yan. I'm willing to sacrifice myself. English yun. Oh, Jesus. Kaya, sa uling pagkakataon, humihingi ako ng tawad. Baka po, pwede pumabuo yung pamilya ko na kahit man lang makapagbigay ako sa kanila ng kahit kunting man lang, makita ko sila na natutuwa na hindi ako nakakulong. Hindi ganito yung pangarap Pinag-usapan namin, hindi ganito. Ang alam namin nag-chat pa lang siya sa akin sa WhatsApp. Sabi niya, Bim, huwag ka muna uuwi. Magbi-birthday si JJ. Sabi ko, harapin kita dito sa tulpo. Sabi ko, pag bata yung usapan, malambot ako Pero wala akong magagawa. Yung mga anak ko sa una, 4 yun, pinag-aaral. Nagsusupport ako doon. 4,000 yung ko doon 15 katapusan. Bali, 8,000. Ipapakain ko doon. Doon umuwi lahat sa bahay. Sa probinsya. Kasi natigil yung pagpapadala ko kasi nawalan ako ng trabaho. Sana inisip mo yan bago mo ko saktan. Tama. Inisip mo ba yan? Bago mo ko saktan? Nakikiusap ako Dahil sa ginawa kong yan, ang daming nalaglag daming nasirang buhay. Nakainom ka ba nun, sir, o nakadrugs ka? Wala, hindi pa ako nagdadrugs, sir. Nakainom po siya. Nakainom. Yung pinag-ugatan. Ano ininom mo nun? Gabi nakailang bote ka? Parang isang baso lang ho ng Redos kasi may birthday doon sa yung kapatid ko po. So, okay na po tayo doon, ma'am. Kakaso natin, ano po? Gusto ko dapat decided kayo at hindi kayo urong-sulong. Saka yung promise ko po sa inyo, natutulungan kita, gagawin ko po yun. Yung 1 taong renta mo, tapos tubig, kuryente, repair shop. Magkano bang punan sa cellphone repair shop?
Ako na po magpupondo. Sige po. Kung ano man yan, kung anong kailangan na kapital, kakapitalan ko po kayo. Nang sa hindi ka naasa sa kanya. Tsaka yung mama mo, pwede mong itira dun sa bahay para siya na magbantay-bantay sa mga bata. Hindi po ba? Habang ikaw po ay nasa repair shop. Okay sa'yo? Salamat na lang sa lahat. Nagpapasalamat ka, makukulong ka. Good. At least natanggap mo. Sarge, magandang hapon. Magandang hapon po, Sir Rafi. Opo, pupunta po kami dyan sa Masbate. Sasamahan po namin itong si Ma'am Angeline na magsampa ng kaso labang kay George na paulit-ulit siyang sinasaktan, binubugbog. Opo, Sir. Kasi dati nakulong na po ito eh. Kaya lang, nag-file ng resistance si Ma'am eh. Opo, Sir. This time hindi na. So gaano kabilis ho ba yung pag-file ng kaso? Pag once na i-file, agad-agad may akyat sa piskalya, di po ba? Opo. Pa-medical ka na, hindi pa? Ipapamedical ka namin? Kasi gagamitin ebidensya sa korte yun. Pagkatapos, sasamahan namin kayo. Sorry. Mas Sorry pa- na lang talaga. Pera na Pati lang. sa pamilya mo, pakisabi ha. Yung pinamumuka nila na set up yung video. Set up naman talaga. Kung set up yun, kung Ako set pa up yun bumili o ng hindi, CCTV na yun. kung walang Ilagay ko CCTV, kung walang CCTV, Sinadya mo na ako na galitin naman yung ako. mapapasama sa pamilya Alam mo mo, malabo- kasi sinasabi nila malabo ako yung yung mata ko. ako yung Binali-bali nananakit mo. ng sarili ko. Anong sabi nila? Nung kinagat mo ko, sabi nila kinagat mo ko lang yung sarili ko. Yung may mga bukol ako, sabi nila ako lang sumuntok sarili ko, pati sa mga pasa ko. Ano ko, Hindi naman baliw? yung bukol. Yung po yung palabas nila palagi na ako daw po yung nananakit sa sarili ko. Buti lang may CCTV. Buti nga po may CCTV. Binili ko yun. Yung time na yon, yung CCTV na yon, nilublob niya yun sa tubig eh. Nakuha wala na talaga akong plano Hindi ako i-post. nagrereklamo Wala pa na ni akong away ni mama mo at ni papa mo wala doon sa na bahay. akong planong i-post Na yun, nag- 'di ba? Wala na akong nagtatago lahat. kayo dun Kaso sa yung CR, pamilya ko, kasama yung mga kaso bata. yung pamilya ko, hindi na nila matiis eh. Kung loko-loko Sila na ako, po yung ipopost nag-post. ko yun nun. eh. Ano? Yung pag-aaway nila mama mo na asan yung pasa ni mama? Yung mga gamit ko. Kung nakita ko yung mga pasa ni amplifier. mama, kung nakita kong may ano si mama, ako mismo magpapakulong sa papa ko. Ma'am, huwag mong patulan. Oh. Nililis niyang issue. Ang issue hindi sa mama niya at papa niya. Ang issue, ikaw nananakit sa misis mo. Labas mo na yun. Huwag mo damay si papa dito. Tama po. Ganun na naman po. Tulad ng aking pangako, tutulong po ako. Ang sa gayon, hindi niyo na po kailangan pang umasa sa kanya. Okay? Doon tayo mag-file ng kaso sa Masbate kasi doon nangyaring pananakit. Tapos kung kailangan mo pumunta sa mga court hearing, sasamahan po namin kayo. Yung reporter po namin ang sasama sa inyo each time. At siyempre, kukuha din tayo ng pulis para taga-bantay sa inyo habang nag-ating kayo ng hearing. Okay, ma'am? Okay. So makita yung mga bata, for the last time, nandyan. Willing ako ipakita sa'yo. Yung dalawa lang, yung panganay. Mamaya, Pwede doon po po sa labas, pwede mo makita yung bata. Karapatan niyo po yun, sir. Kaya nga, Bilang Hindi ko ama. na may pagdadamot yan eh. kung hindi ko yung karapatan, ba't kinuha yung karapatan ko bilang maging ama? Kasalanan mo na yun. Yung pinangako ko, matupad. For the meantime ngayon, bigyan din natin siyang allowance para pag uwi niya meron siyang pera. Ngayon dun sa renta, i-advance natin. Sige po. 1 year. Ayusin na po namin, sir. Lahat. Apo, Okay? apo. Sige, ma'am. Pati po yung repair shop, sir. Okay na po, ma'am. Nay. Sige. Salamat po. Opo. Sige po. Samahan mo sa labas. Apo. Sila. Ma'am, desidido na po talaga kayo, ma'am, na kasuhan po si Sir George. Yes po. Unang loob nyo. Buo na po kasi paulit-ulit na lang po kasi ginagawa eh. Wala rin namang mangyayari kung papatawarin ko pa. So, kailangan pagdusahan niya muna kasi para magbago na rin. Kasi baka may mabiktima pang iba. Pero bakit nyo, ma'am, let's say, ilang years kayo magkasama? 5 years po. Bakit tiniis nyo yun, ma'am, sa loob ng 5 taon? Siyempre po, may mga anak po kami. Siyempre, umasa rin po akong magbabago siya kasi nangangako din eh. Tapos, ilang buwan, babalik din, ganun ulit. So, parang nakakapagod na rin namang paulit-ulit, balik ng balik. So, ngayon, desidido na po talaga ako para this time, para ayusin ko rin naman yung sarili ko para sa mga anak ko.
tamang decision yan, ma'am, no? So, ito, ma'am, yung tulong ni Senator Raffy, 20,000 pesos. Allowance nyo lang po yan. And then, iba pa po yung tulong po na ibibigay ni Senator Raffy para po doon sa pangrenta po ng bahay. Yan, kukunin po yung funds po sa RTIA. And then, doon sa bahay na for 12 months. So, isang taon, babayaran na po namin pati yung kuryente, tubig. And then yung sa repair shop, ma'am, may sasama pong reporter sa inyo para magbili tayo ng mga gamit po ninyo doon sa repair shop po na pinangako din ni Senator Raffy. Ito, ma'am, ginagawa po ni Senator Raffy dahil ang strong niyo, ma'am, at syempre pinakita niyo, ma'am, na hindi dapat paulit-ulit yung ginagawa sa isang babae, no? And ito, ma'am, fresh start para sa fresh start niyo ng mga anak po ninyo. And na para hindi nyo din pong i-atras yung kaso po laban po kay Sir George. At syempre, ma'am, proud na proud si Senator Raffy dahil pinush nyo na rin po yung case at natauhan na rin po kayo. Thank you po talaga. Thank you po kay Sir Raffy. Then thank you po sa lahat ng staff ng Raffy Tulfo. Wala po talagang at patas po talaga. Then sana po marami pa pong matulungan yung Raffy Tulfo. Thank you po Sir Raffy sa allowance na 20,000 and pinapangako ko pong hindi ko na po iurong yung kaso. Buo na po yung desisyon ko. Salamat po.